Hey, mga pre, kamusta kayong lahat? Ang nga pala sa TPC ngayong araw. Magbabasa lang tayo ulit ng email mga pre. Ang sabi sa atin dito, ayaw akong paglaruin ng GF ko ng League of Legends. Hi TPC, I just want to ask for advice po. I've been a fan and nagugustuhan ko yung mga sagot mo sa ibang nagpapa-advise sa'yo kaya hihingi din me. Dump account naman yung Gmail ko pero alam pa rin to ng mga friends ko since ginamit ko to for a project kaya patago na lang po if gagawa nyo ng video. So may 1 year na kami ng girlfriend ko and so far naman masaya kami and okay kami. Anong problema? Yeah? Ba't ka na pa-email kung masaya kayo at okay kayo? May isa lang na problema. Ayaw niya akong maglaro ng LOL. I've been playing LOL since before her and I play competitively po. Nalaro ako sa mga tournaments and pustahan. Varsity ng school na rin sa LOL. Pero yung GF ko ngayon, ayaw niya akong paglaruin kasi daw may trauma siya since ang last breakup niya sa ex niya, which is ilang years na rin, ay dahil daw sa online games. May mga times daw na hindi siya napagbibigyan ng time nito kaka-ML and dahil doon iniwan niya ito kasi daw nawalan to ng time sa kanya at na-left out siya kasi mas inuuna pa nito ang pag-ML kaysa sa kanya. Pero di ako ganun. Sa tuwing naglalaro ako, mini-message ko pa rin siya at nagchat-chat pa rin kami. Maliban na lang if may big event like pustahan or tournaments and sa tuwing dumarating yung mga event na ganito, napaka-unsupportive niya, Jesus Christ. Di niya ako kinakausap ganun. Nah, man. Sinabi ko naman sa kanya na di ako tulad ng ex niya. Kasi ako kahit naglalaro, binibigyan ko pa rin siya ng time. Nagchat-chat ako kahit maglalaro or minsan lalaro pag tulog na siya or busy. Unlike yung ex niya na laro lang ng laro talaga. Pero ayaw pa rin niya kasi para sa kanya, trauma niya na to. Oh my God, man. And I'm trying to make her understand naman na I'll still make time pero may mga times na pinapapili niya ako at pipiliin ko siya pero lalaro pa rin ako kasi parang part ko na talaga yun. Mahal ko GF ko TPC pero yung League of Legends part ko na talaga siya noon pa. Ayokong mawala parehas. At kahit anong gawin kong pagko-convince sa GF ko na kaya kong pagsabayin ay unsupportive pa rin siya. Mahirap naman na nasa field ako na to pero unsupportive yung taong mahal ko. Di ko alam gagawin ko TPC kasi ayoko mawala sila parehas. Baka may advice ka po dyan. Patago na lang po ng Gmail. Thank you Lods. I love you mo. Alam mo sa totoo lang, ang naging impression ko lang dito sa email mo, nag-girlfriend ka ng isang taong hindi pa dapat nakikipagrelasyon. Nag-girlfriend ka na isang tao na hindi pa dapat pumapasok sa isang relasyon o kaya naging mas matalino sana sa pagpili ng taong magiging kapareha niya, no? Kasi totoo naman, posible kang magkaroon ng napakaraming issues pag galing ka sa isang miserableng relationship. Pero hindi mo dapat dinadala yun, no? Hindi mo dapat dinadala yung mga issues na to, no? Para mag-suffer yung ibang tao na possibly wala namang idea sa mga bagay na nangyari sa'yo. O kaya in the first place, no? Kung talaga nagkaroon siya ng traumatic experience sa isang ex na alam mo yung walang remorse sa paglalaro, di ba? Dapat isa yan sa pinaka-priority niya, yung maghanap ng taong malayo dun sa taong nagbigay sa kanyang trauma. Hindi ko alam kung ano yung naging talking stage nyo, no? Kung na-brought up mo ba to sa kanya na hilig mo ang paglalaro ng LOL, diba, ng League of Legends. Kung hindi mo siya na-inform tungkol dito ever, no, tapos ngayon lang siya lumabas nung magkarelasyon na kayo for some reason, then yeah, magagets ko na isa lang tong surprise complication ng relationship na meron kayo. Pero kung may idea na siya in the first place, no, pero pinursu niya pa rin itong relationship na to, tas kilala naman niya kung sino ka, pero hinahayaan niya pa rin, no, na maapektuhan nung dating experience niya itong dynamics na meron kayo ngayon. Sorry to say, no, pero this is just a piece of shit on her part, pre. Sa totoo lang, hindi lang dito sa trauma niya tong specifically, no, sa lahat ng issues na pwede maranasan ng isang tao sa isang relasyon, no, pag sobrang naapektuhan ka nun, bago ka makipagrelasyon, siguraduhin mo munang naghilom na yung mga issues mong yan. Kasi hindi ka pwede mag-asam, no, ng bagong relationship sa ibang tao na meron ka pang bit-bit na bagahe. Tapos para lang ma-please ka bilang tao, no, para lang maging masaya ka, maging panatag ka, kailangan nilang mag-adjust at mag-walk around doon sa issues mo, no, na hindi naman nila kasalanan, di ba? Kasalanan in the first place ng mga piece of shit na dumaan sa buhay mo. Hindi dapat nagsasuffer yung ibang tao dahil lang kupal yung ibang dumaan sa'yo. Laging recipe sa basurang relasyon yung ganito, pre. Sa totoo lang. Gets ko, ayaw mo silang mawala parehas, pero sa ganitong way of thinking niya, pre, no, kung hindi niya babaguhin yung sarili niya. Kasi ano to issue niya to, pre, wala kang issue dito. Kung meron ka mang issue dito, no, baka hindi mo na-communicate clearly na isa tong importanteng bahagi ng buhay mo. Isa tong bagay na hindi mo na sana gustong mawala sa sarili mo. O kaya naman, tinago mo to sa first part ng relationship mo, no, baka naman sa sobrang gusto mo siya, diba? Sa sobrang simp mo sa kanya, tinago mo to noong umpisa. Hindi mo sinabi na, yo, mahilig ako mag-games. Baka nung nabanggit niya na trauma nga ako kasi yung partner ko dati panay games, ayoko nang ganun, yung nawawalan ng time sa akin . Baka sa sobrang down bad mo sa kanya, no, sa sobrang gusto mo makuha siya, tinago mo na lang, ako daw nag-games.
Tapos nung nakuha mo na siya, no, unti-unti mo nang pinapakilala yung sarili mo na, yeah, I'm a League of Legends player, bitch. Na I doubt, pre. I doubt na ganun, no. Mahirap yung ganito, pre, no. Magkakaroon ka ng miserableng experience sa buhay kung yung napaka-importanting bahagi ng buhay mo, yung partner, no, na mapipili mo na posible mo makasama sana sa matagal na panahon, di ba? Hindi siya supportive, di ba? Hindi kanya kinakausap and shit. Isipin mo na lang, pre, maglalaro ka. Pero at the back of your mind, may taong galit sa'yo. At the back of your mind, hindi mo maput yung best performance mo, no, dahil alam mong may tao na, hindi niya trip yung ginagawa mo. Tapos iniisip mo pa lang, no, habang naglalaro ka, imbis na bumabaril ka lang, no, doing your best, iniisip mo na agad na, gusto ko na matapos to, no, para, suyuin yung girlfriend ko. Kailangan suyuin ko siya after this shit. Come on, bro. Do you really want to live that kind of life, di ba? Ganyang uri ba ng buhay yung gusto mo? Kung totoo yung sinasabi mo na responsable ka namang tao, di ba? Meron kang time sa paglalaro at kaya mong ihiwalay yung time sa mga importanteng tao sa buhay mo. Mas masarap i-experience yung buhay, no, na sa tuwing ginagawa mo to competitively ay may taong sumusuporta talaga sa'yo. May taong nakaka-gets ng ganyan. Kasi hindi ka lang basta magkakaroon ng sense of self, no? Makakaramdam ka pa, no, na may sumusuporta sa sense of self mo. Magkakaroon ka pa ng pakiramdam na, may tao na gusto akong maging better sa bagay na ginagawa ko imbis na nagiging hindrance sila. Kasi siguro para sa kanya wala lang to, no, kasi laro lang naman. Pero hindi nila alam minsan na malaking bahagi ito ng buhay ng isang tao eh. May sense of accomplishment na nakukuha ibang tao dito. Isipin mo na lang, pre, no, paano kung ikaw meron kang past relationship, no, tapos yung hobby niya mag-paint. Yung hilig niyang gawin, mag-painting. Kaso nga lang naging toxic, no, medyo nawawalan na kayo ng time sa isa't isa kasi sobrang focus niya dito sa hobby niya. Sobrang focus niya dito sa passion niya. Then comes along, nagkaroon ka ng bagong karelasyon, di ba? Tapos itong bagong karelasyon mo, sumubok sa arts. Gusto lang niya, no? Matagal ko nang gustong gawin to. Gusto ko lang sumubok sa pagpipaint. Gusto ko lang sumubok sa arts. Then ikaw yung tipo ng tao na biglang di-discourage mo siya, no? Oh my God, ba't mo gagawin yan? Yung ex ko, yung last kong ex, yan yung naging dahilan, no? Yan yung madalas niyang gawin na walan siya ng oras sa akin. Huwag mong gawin yan. Pero pinilit niya, no? Tuwing nagpipaint siya, binibigyan mo siya ng attitude. Isipin mo, sobrang ipapa-feel bad mo siya, no? Every time nasusubukan niya mag-painting. Isipin mo yung senaryong yun. Sobrang basura mo doon bilang tao sa senaryong yun. Pero dito kasi, no? Sa ibang tao siguro, hindi siya magtutunog sobrang seryoso kasi, alam mo yun, games lang naman yan eh. Pero pre, minsan, no? Kabuhayan pa nga ito ng ibang tao eh, di ba? So, eto na lang choice mo, pre, no? Final shit. Eto lang naman yung malinaw mong choice dito. Either i-communicate mo sa kanya, no, na napaka-importante sa'yo netong bahaging to ng buhay mo at kailangan niya ayusin yung issue niya, diba? Sabihin mo sa kanya, no, na itong trauma niya isang issue na dapat siya yung umayos at hindi dapat ikaw yung mag-a-adjust. Dahil nagiging miserable ka dahil lang dito sa past experience niya. Subukan mo ipaintindi sa kanya to, no? At malay mo, sa side niya maayos yung problema at hindi mo na kailangan sobrang mag-adjust ng buhay mo para lang ma-keep yung relationship mo. Then yung other option, pre. Itong other option, no? Kung sa tingin mo hindi posible mangyari yon, di ba? Mamimili ka, pre, no? Ano bang mas importante sa'yo? Itong bahaging to ng buhay mo? O yung relasyon na nakikita mo na meron kayo? Yung buhay na posibleng makuha mo sa kanya, no, minus yung games. Ano bang mas importante sa'yo, pre? Kasi kung hindi mo kaya mamuhay, no, na wala itong bahagi ng pagkatao mong to, then ang option, pre, may pag-iwalay sa kanya, di ba? Maybe find a better partner, no, na susuporta sa'yo dito sa bagay na to. Yung makakaintindi sa'yo dito sa bagay na ginagawa mo. Pero ikaw bahala, pre. Mamaya, makonvince mo yung sarili mo, no, na hindi naman habang buhay itong yung pag-games ko, di ba? Hindi naman habang buhay gagawin ko to. Kaya dito na lang ako kay Bebe Girl. Ngayon pa lang, aalisin ko na sa sistema ko yung paglalaro. Ikaw bahala, pre. Diba? At the end of the day, buhay mo yan, pre. No? At isa lang ako content creator. At yun lang naman mga pre. Sheesh.